Mike daw po, Mike. Yan, at mapagpalang hapon po sa ating lahat at napakabuti po ng Panginoon na ako po ay napili nga po na magbahagi po ng aking testimony. Ano po, tunay po na isang pribilehyo po. So yun, ako po yung magpapakilala muna sa mga hindi po nakakilala sa akin. Ako po si Joas Martin C. Aulida at naligtas po ako noong August 27, last year po, 2023. At ayun nga po, ayun pong patuto po ay patungkol po sa improvement po ng aking Christian life. So bago po yun, ako po ay magbabahagi muna ng ayun pong maikling testimony. Ano po, dahil nga po kayo last year naligtas, noong mga bago po noong January to, ano ba yun? Hanggang August po, 2023, di ako po ay considered as unbeliever po. Yun po, tunay na ang aking buhay po noon ay madilim. Ano nga po, at wala pa po doon ng ilaw. Ako po ay, ako po ay nagmumura. Yan. At nasama rin po ako sa mga inuman po, sa mga barkada. Ayun po. At yun, ako po ay nagtatry din po dati mag-vape. Ayan. Tapos po ay, ayun nga po, hindi naman siya ganong bisyo, pero ako po ay addict na rin sa ML dati. At, ayun po, marami rin po akong crush. Wala naman nagkaka-crush sa akin. So yun, dahil nga po ang aking pong ate ay baptist nga po, may mga worker po dito na pumupunta po sa amin lagi tuwing Biyernes. Kami po ay bina-Bible study. Noong mga una-una po, ako po yung bina-Bible study na nagtatago sa bahay. Lalabas lang ako pagkatapos na yung mga tirang tinapay yung kinakain. Yeah. At ayun po, ako'y mahihain dati sa mga ganyan. Di po ako nasama sa mga pagka may gawain po sa bahay. Ako'y naalis, ako'y napunta sa court, ako'y nag-aaliw, para nga po maiwasan yung pakinig ng salita ng Diyos. At ayun, sa kagaling po ng Panginoon, dahil ako po ay medyo maalam po mag-basketball, kapag po, ako'y inaabutan sa bahay na may Bible study, yakagin po ako, Jowas, sisimba tayo sa linggo. Opo, pero hindi talaga ako nasama. At ayun, dahil nga po sa biyaya ng Panginoon, ako po ay naimbitahan ay sports fest po. Di yun, sabi sa akin, yung lalaro doon, may basketball. Doon po ako napasama ulit. At doon po ako nakaparinig ng salita ng Diyos. Hindi ko lang po matandaan yung preaching, pero doon po ako nakaparinig. Tapos hanggang sa sunod-sunod na po yun, kada linggo po ako po dahil hindi naman po ako busy tao nga, ako po nasama dito pagka linggo, dahil wala naman nga pong gawain, ayun, nagsunod-sunod po yung aking pag-attend, hanggang sa ako po ay niyaya na ni Kuya Ando na, Joas, sama ka sa amin sa baptism class. Di ako naman po, hindi ko man po alam yun noong una, ako po ay sumama. Tapos po, ang matindi po nito, nagtanong po si Kuya Ando, sabi sino po dito ang ligtas na? Taas po natin kamay. Hindi po ako makapagtaas na kamay dahil hindi nga po ako ligtas. Pero ako'y na-attend doon. First time ko po yun. Hanggang sa biyaya po ng Panginoon ay ang una po doon sa aming klase ay binigyan po kami ng 1-minute prayer. At hindi ko po alam kung bakit, pero doon sa 1-minute prayer na yun po, doon po ako kinilos ng Panginoon na dati ko pa naman pong alam yung pagdadasal tungkol sa salvation. Yun po dinadasal ko na dati, pero wala pong nagbabago, wala pong sense. Pero doon po sa 1-minute prayer na yun, hindi ko po alam, pero bigla ko pong, yun po ang nadasal ko, na talagang ako po ay nagsisi at nanampalataya. Pero kung yung normal po na ako yun, hindi ko po gagawin yun. Pero doon po ako inilos ng Panginoon. Ako po ay nagsisi.
At tinanggap ko po siya sa aking puso bilang tagapagligtas, ano po, na sa pamagitan niya po ako'y makapunta ng langit. Ano po, at napakabuti po ng Panginoon dahil kung tutuusin, napakaikli po nung 1 minute prayer na yon, pero yun po, yun, yun po, doon po yun po ang turning point ng aking buhay na pagkatapos po nung session na yon, nung klase nga po, ng baptism class, paglabas ko po dyan, ako'y nakangiti. Sabi ko, ate, ligtas na ako. Sabi ko gano'n. Tapos po, tinanong ko, kailan ko papabaptize? Tapos, yun nga po, ako'y nabaptize noong October 2023. At yun po ang aking maikling testimony. At dito naman po, dadako po ako sa mga pagbabago sa buhay ko ngayon. At dahil nga po yun, ang aking magbabahagi ng patotoo patungkol sa improvement ng aking Christian life. Ano po, nung ako po'y bagong baptize po dito, ako po'y bagong mananampalataya, ayun po, nahiligan ko rin nga po ang Bible reading noon. Ano po, ako po ay nagbabasa ng Bible sa bahay. Pero, basa nga lang po yun nung una. Nung ako po'y bagong mananampalataya, nagbabasa lang po talaga ako. Pero, sa biyaya po ng Panginoon, ay may improvement po sa aking Bible reading. Ano po, kumbaga noon ay ako yung nagbabasa lamang. Ngayon pong 2024 ay natuto na rin po ako mag-devotion. Ako po yung tinulungan ng mga kapatiran. Ano po, ako'y tinuruan kung paano nga ba ito. At ayun po, ako'y nakakapag-devotion na rin. Ano po, at sa akin naman pong prayer life, nung una-una po, hindi ko po alam kung ako lang nakaramdam nito nung ako po ay bago mananampalataya. May pasok pa po noon. Pagka po ay nasa school, pagka po ay bago kumain, iniisip ko, magpe-pray pa ba ako? Hindi. At ano nga po, bago po kasi ako po iluko dati sa school, madami po akong tropa doon, baka ko na sabihin sa akin, pero ayun nga po, nung una po ako po yung nahihiya mag-pray, at pag po talaga ako pinaglilid ng prayer sa unahan, hindi po agad ako napunta. Pero sa biyaya po ng Panginoon ay tunay na malaki po ang improvement ng aking prayer life po. Ano po, nung kami po ay nag-athletics, ako po yun po laban ng mga player po, pandayo. Bago po kami mag-training, pagkatapos ng training, bago kumain, ay ako po naglilid ng prayer at doon po nasa ang aking pagpe-pray sa public. Ano po, pagka po kami sama-samang kakain ng aking mga kaklase, ay, mamaya kayo kakain at baka makasubo agad. Ay ako magpe-pray muna. Ano po, tapos yun po, ay sabay-sabay po kaming nagpe-pray at sabi po ng Panginoon, ay wala naman po silang sinasabi sa akin na, bago yan. Pero yun nga po, marami po ang improvement sa aking prayer life. At ganyan din po sa soul winning. Ano po, nung ako po'y babagong nabaptize, hindi po talaga ako nasama doon sa gawain ng pagka-Sabado. Ano po, maghahayo. Hindi ko po nahihiligan yan dati. Pero, salamat sa Panginoon at napakabuti niya. Ako po'y nakakasama na. Ano po, ako po'y nakapag-witness na rin ng lagpas sa aking daliri. Marami-rami na rin po ako na-witnessan. Pero, wala pa yun kumpara sa matatagal. Ang point ko lang po ay salamat sa Panginoon dahil nga po nag-i-improve kahit po hindi ganun kabilis, ay umutay-utay na po. At sa fellowshipping, ako po ay nag-improve din dyan dahil nung una po akong baptize, hindi pa po ako sanay sa environment ng mga YP. Hindi po ako hanggang hapon, ako po pagkatapos ng preaching, pagtanghali, sama na po ako pa uwi. Hindi na po ako na-attend ng mga group fellowship paghapon. Pero sa biyaya po ng Panginoon, unti-unti pong nahanap ko na po yung kapayapaan, yung kasiyahan sa mga lipon po ng mga YP. At mas maganda nga naman po yun kaysa pagka-uwi ko, ang mga kasama ko yung mga unbeliever. Dito po ay, maghapon po kasama ko po ang mga kapwa ko po mananampalataya, which is napakalaking biyaya nga po sa akin ng Panginoon. At ayun, sa fellowship po, pinakita po dito kanina, ako po yung nakakasama na rin doon sa Youth Congress, doon sa Youth Rally, sa Youth Revival, At maganda po yung katulungan po yung sa aking buhay pananampalataya, yung mga preaching doon, at tunay na yun po ay kinakailangan po ng aking buhay spiritual. At yun nga po, ako yung nakakasama doon. Sa giving naman po ay hindi naman po nakakita ng improvement, pero bago pa naman po ako mabaptize, ako po ay nagbibigay na, ako po ay nagtatouch na nag-o-offering
Sa ngayon po, ang napansin ko lang po, hindi po improvement, gawa na hindi naman po tumataas ang percent ng tithes. Consistency po ang aking ipagpapasalamat sa Panginoon. Ano po? Dahil po, simula po nung napasok pa lamang kami sa baptism class, ay naturoan nga po kami doon na mahalaga po yung pagbibigay at hindi yun kumbaga gawaing pangpera lamang. Ano po? Yun po ay mahalagang gawain. At yun, sa biyaya po ng Panginoon ay patuloy po nakakapagbigay. At sa attendance din po, ano nga po, yung dati nga po ay hanggang tanghali lamang. Ngayon po ay ako po ay masaya na po hanggang hapon po dito sa likod. Ano po, nagsasama-sama ang mga YP, kantahan, ano po, preaching. At ayun po, nakaka-attend na rin po ako sa prayer meeting. At gayon na rin po sa midnight prayer meeting. Ano po, kung saan nahahasa at nabibigyan po ng mahabang oras ang gawain po ng pananalangin. At doon po, napakabuti po ng Panginoon doon. At ari po, ang isa ko pong improvement na tunay po na hindi naman po ata mawawala sa atin ito, na kapag ka po bagong mananampalataya, syempre, bago pa lang po, wala pong ministry. Ano po, ngayon po, habang ako'y tumatagal, may hawak na po akong ministry. Ako po'y umaawit sa choir. Ako po ay, ayun, yung simpleng pag-ayos po ng upuan, ministry po yan. At tunay na yun po ay biyaya ng Panginoon na ibig sabihin po, binigyan niyo po ako ng kakayanan para magawa yon para sa kapurihan niya. Ano po? At yun, tunay na biyaya po ng Panginoon na makapagpatuloy at makapag-improve sa kanyang mga gawain. Nawa po, hindi lamang po natin iyan tema, yung better than before this 2024. Ano po? Marami pong Kristiyano ngayon na, nabasa ko yun sa Facebook nakakalungkot dahil libo-libong Kristiyano ang tumatagal pero hindi lumalago. Ano po? So, sana po, po, ang yung tema po natin na better than before this 2024 ay hindi nga lang po yung tema sa atin, kundi yan po ay may buhay natin. Ano po? Dahil mahalaga po yan na tayo po ay lumalago sa Panginoon habang tumatagal. At ay po, yun lamang po. Maraming salamat po at ang papuri po ay sa Panginoon. Amen. Salamat po sa buhay ni Brother Joas.